Ang Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center ay ang ikatlong ospital na naitayo ng ating alkalde, si Mayor Alfredo S. Lim, noong kanyang unang incumbency. Nabuksan po ito noong April 30, 1998. Ang may 6 na palapag na departmentalized hospital ay naglilingkod sa iba't ibang uri ng karamdaman ng mga pasyente nagpupunta dito. Ito ay may 200-bed capacity at nagbibigay ng serbisyong medikal kasama na po ang iba't ibang specialized areas ng serbisyo. Para matugunan ang dumaraming mga pasyente na nagpupunta sa ospital, ay itinayo naman ang OPD Annex Building ng Gat Andres Bonifacio Medical Center noong 2009. Ito po ay dinarayo ng mga pasyenteng may iba't ibang karamdaman. Ang nagpupunta rito ay humigit kumulang mga 300 pasyente ang kumukonsulta para sa kanilang mga sakit. Nandito po ang medicine, surgery, OB, pedia, at ang specialty clinics. Ang mga specialty clinics po ay sa medicine po, nandiyan ang internal medicine, cardiology, nephrology, pulmonology, neurology, infectious diseases, at gastroenterology. Sa larangan mo naman po ng surgery, nandiyan ang general surgery, pediatric surgery, orthopedics, at urology. Sa mga bata pong pasyente, may edad na 15 pababa. Nandiyan naman po ang general pediatrics, pediatrics pulmonology, pediatric cardiology, pediatric hematology, at pediatric nephrology. Kasama rin po dyan yung tinatawag natin mga espesyalista sa mata o yung ating ophthalmology clinic at yung specialty po natin sa lalamunan, sa tenga at sa ilong o yung tinatawag natin otorhinolaryngology. Sa mga pasyenteng may karamdaman sa balat, pwede po sila magpunta sa ating dermatology clinic. Para naman sa mga buntis, hindi lamang po yung mga ordinaryong pagbubuntis, kung hindi yung mga tinatawag naming high-risk pregnancy, meron po tayong obstetrics and gynecology specialty clinic. Sa ikalawang palapag, nandun naman ang ating dental clinic para doon po sa mga pasyenteng gusto magpakonsulta sa kanilang mga sirang ngipin. At nandyan din po sa ikalawang palapag, ang diabetes clinic, nutrition clinic. Sa palapag naman, makikita natin ang conference room ng ospital ng Gat Andres. Dito po sinasagawa ang buwan ng pagmi-meeting ng iba't ibang dibisyon ng ospital para mapag-usapan ang mga problema sa ospital, mga pagbabagong ginagawa. Dito rin po ginagawa yung mga seminar at yung iba't iba pang mga conferences kung paano makakapagbigay edukasyon at informasyon sa mga pasyente. Sa unang palapag ng ospital ay makikita natin ang emergency room. Dito ay walang patid ang pagpasok, labas ng mga pasyente na mayroong mga problema at kailangan malutasan kaagad. Umaabot po ng mga 230 mga pasyente ang ginagamot at natutulungan ng ating mga doktor dito ng libre. Wala pong ginagasta ang mga taong nagpupunta sa emergency room. Dito po yung mga nasaksak, nabarel, inatake sa puso, masakit ang tiyan, mataas na lagnat, lahat po ng uri ng problema ay tinutugunan ng mga doktor dito na pawang mga espesyalista sa iba't ibang larangan ng medisina. Sa radiology department po ng ospital, meron po tayo doon X-ray, CT scan at ultrasound. Lahat po yan ay libre din. Sa CT scan po, mga 8 CT scan procedures ang nagagawa ng pasyente per day at mga 30 ultrasound procedures naman kada araw. Sa X-ray naman po, meron po tayo dyan mga 17 pasyente ang nakikinabang sa ating libreng X-ray. Para doon po sa mga may karamdaman sa kanilang puso at kailangan po ng masusing mga eksaminasyon, nandyan po ang heart station ng Gat Andres. Dito po meron po tayong tinatawag na echocardiogram na isang klase po ng special procedure kung saan po gagawin ng libre, kung sa labas po ito nagkakahalaga ng kung ilang libo. Nandyan din po ang ating treadmill at ECG.
Lahat po ito nakakatulong sa pag-diagnose ng mga may karamdaman sa puso. Ang laboratory po ng Gat Andres ay bukas po ito ng 24 oras. Kahit anumang oras po na mga ilangan ng mga laboratory examination ay magagawa po dito sa ospital. Dito po meron tayong libreng examination sa dugo. Andyan po ang CBC, blood typing, hematology. Meron din po tayong blood chemistry. Yung pong gustong malaman yung kanilang mga blood sugar, kung ano yung kanilang mga BUN, creatinine. Meron din po tayong electrolyte determination at mga pangkaraniwang eksaminasyon gaya po ng sa ihi at sa dumi. Katabi po ng laboratory natin ay nandiyan po yung blood bank. Dito po tayo naglalagay ng mga dugo na nakukuha natin sa mga nagdo-donate. At ito pong nakukuha nating mga dugo ay siya rin po namin binibigay ng libre din po sa mga pasyenteng nangangailangan. Sa mga na-admit naman po nating mga pasyente ay nandiyan po ang dietary section upang magbigay ng libreng pagkain. Hindi po ito yung pagkain na sa pangkaraniwan lamang. Ito po ay naaayon sa karamdaman ng pasyente. Ito po ay binibigay din ng ospital ng libre. Pagkatapos pong matingnan ng mga doktor at kailangan na po ng gamot ng pasyente, ay nandito po ang pharmacy ng ospital para magbigay ng libreng gamot. Kung ano pong kailangan, siya po ang binibigay ng ospital at kung nagkataon na wala po sa stock ng pharmacy, ay binibili po yan ng ospital para sa pasyente gamit po yung aming emergency fund na linalaan ng ating alkalde sa halagang 200,000 po. Yan po ay binibili ng mga supplies, gamot na wala sa ospital at kinakailangan ng pasyente. Para po sa mga may karamdaman sa mata, nandyan po ang ating eye care center dito po sa ikalawang palapag ng ospital. Dito po meron tayong sari-saring gamit katulad ng operating microscope, slit lamp, lens meter, indirect ophthalmoscope. Ito pong mga gamit na to ay nakatutulong ng malaki para po sa pag-diagnose ng may karamdaman sa mata. Ang mga doktor po dito ay espesyalista. Sa third floor po ng ospital, makikita po natin dito ang operating room. Ito po ang isang area ng ospital na nakakapagserbisyo ng malaki sa ating mga pasyente. Dito po gumagawa po ng iba't ibang klaseng operasyon, gaya po sa mga buntis, mga cesarean section kung saan po nasa 40 hanggang 50 cesarean sections sa isang buwan. At doon naman po sa mga general surgery operation, ito po yung appendectomy, sa luslos, sa goiter, sa gallbladder, cancer sa suso. Yan po yung maabot kami ng mga 50 operasyon. So, mahigit pong mga 100 operasyon ang ginagawa kada buwan dito sa ating operating room. Yan po ay malaking tulong sa mga pasyente sapagkat dito po yan po ay libre, wala pong iisiping gastos ang ating mga pasyente. Kasama rin po dito sa tinatawag namin ORDR complex yung pong paanakan. Meron pong 3 paanakan ng ospital para po dun sa mga normal na deliveries. Humigit kumulang po nasa 15 hanggang 20 panganganak araw-araw ang inaatendihan ng ating mga doktor dito. Kasama po sa complex po ng ospital yung tinatawag naming Neonatal Intensive Care Unit o yung NICU. Dito po linalagay yung mga babying, mga premature, yung mga maselan na karamdaman pagkapanganak pa lamang. Dito ay tinitingnan sila ng mga specialistang pediatrician, yung ating mga neonatologist, mga eksperto ito sa mga bagong panganak na mayroong masaselang karamdaman. Para po sa ating mga premature babies, ito po ilalagay namin sa incubator. At ang ospital po ay mayroong 4 na incubator para po sa ganitong mga kalagayan. Ang 4th floor po ng ospital ay tinatawag namin na OB-GYN ward. Dito po nadadala yung mga pasyenteng normal na nanganak, yung pong mga naoperahan, sinalagay po natin sila sa cesarean section room at meron din po tayo dito yung tinatawag namin Kangaroo Mother Care Unit. Dito po yung mga batang premature ay isinasama na namin sa nanay. Doon po sinatawag natin sa latching with the mother yung baby. Katunayan na ito po ay nakakabilis sa pagganda ng kalagayan ng mga premature na babies. Sa ika-4 na palapag ay nandoon ang dialysis unit ng ospital. Dito po ay meron tayong 7 dialysis machine at nakakagawa po dito ng 15 hanggang 20 pasyente kada araw mula po Lunes hanggang Biyernes.
Ang 5th floor po ng Gat Andres ay nakalaan po ito sa ating mga pediatric patients. So yung pong mga pasyenteng ang edad ay 15 pababa at kailangan nilang ma-admit, dito po sila naka-admit sa 5th floor. Meron din po ditong tinatawag nating Pediatric Intensive Care Unit o yung PICU. Dito po yung mga pasyenteng merong mga masaselan at critical na karamdaman na kailangan ng masusing pagmamatsyag araw-araw sa loob po ng 24 oras. Equip po ito ng mga doktor at nurses para sa po ganitong maselan na kalagayan ng pasyente. Kung ang edad naman po ng pasyente ay 16 pataas at kailangan niyang ma-admit, ilalagay po natin sila sa 6th floor o yun sa aming medical ward. At kamakailan lang lamang po ay nagbukas ang tinatawag naming MICU or Medical Intensive Care Unit. Ang Gat Andres po ay merong 2 ambulansya. Ito pong ambulansyang ito ay ginagamit natin una po sa pagresponde sa mga tinatawag namin disaster or kalamidad, sa pagbibigay ng mga medical mission, at kung kinakailangan po ang pasyente ay hindi makauwi sa kadahilanang walang pera, walang masakyan, ang ospital na din po ang kumukusang tumulong maihatid sila sa kanilang mga tahanan gamit po ang ating ambulansya. Dito po sa Gat Andres Bonifacio, tinuturing po namin ang mga pasyente namin na mga taong may espesyal na pangangailangan na kailangan namin bigyan ng espesyal na atensyon. At dito po nagsisimula ang espesyal na atensyon sa malugod namin pagtanggap sa kanila. Serbisyong may ngiti sa labi, serbisyong hindi kumikilala kung ikaw ay taga saan, taga Maynila man o hindi, ang ibinibigay namin serbisyo dito ay pawa pong libre. Pagpasok po ng pasyente, may ngiti na at paglabas, lahat po sila ay nasisiyahan.